Nagbabalik ang usaping legal dito sa Radyo Pilipinas. Ngayong Lunes ho, no, itinakda na October 30, 2023. Magaganap na ho yung barangay at sangguniang kabataan election sa ating bansa. Ayan ho, no. Long overdue na ho yan. Yung huli hong SK at yung barangay elections natin 2018 pa ho ginawa. Kaya ano ho ba yung mga kailangan natin tandaan sa araw na ito? May mga paalala ho sa atin ng COMELEC, ha? Ang una ho nating kailangan tandaan, syempre ho, sa mga paalala ho ng COMELEC ay ang oras ng pagboto ho, no? Ang oras ng pagboto ho ay mula 7 a.m. hanggang alas 3 ho ng hapon. So 7 a.m. hanggang alas 3 ng hapon. So ang ikalawa ho ay yung mga number ng ating mga ihahalal na opisyal. Para ho sa ating barangay elections, isang punong barangay ho ang kailangan natin, no? Tapos 7 miyembro ng sangguniang barangay o SB nga ho, no? Para naman ho sa sangguniang kabataan elections, kailangan ho natin ng isang SK chairperson at syempre ho, no, 7 miyembro din ng sangguniang kabataan. Ito ang alamin nyo ho, dapat ho, bago kayo pumunta syempre ho, no, sa inyong mga polling precincts nga ho, no, alamin niyo yung precinct number ho at yung inyong voting center. So yan ho, makikita ho yan sa website ho ng COMELEC. Meron ho silang website dyan na precinct finder. So makikita nyo ho kung saan presinto ho kayo pupunta para hindi na ho kayo maghanap doon sa labas ho, no, sa initan, sa ilabas ho ng mga polling precincts nga ho. Siyempre ho, kailangan gumawa na rin ho kayo ng listahan ng inyong mga kandidato na iboboto. So sabi nga ho natin kanina, isang barangay chairman, tapos 7 din ho na sangguniang barangay. Tapos para sa SK naman, isang chairman at 7 rin ho na miyembro ng sangguniang kabataan. Ayan ho, gumamit ho tayo ng ballot secrecy folder na ibibigay sa inyo ng ating mga election inspectors ho, no? Ayan ho, at syempre ho, at ang bawal nyo hong gawin talaga, no? Katulad din ho nung nakaang election, no? Bawal nyo hong kunan ng litrato ang balota o gumawa ng kopya ng mga ibinoto ho ninyo. Ayan ho, bawal ho kayong gumamit ng cellphone, no? At mag-selfie nga ho doon sa inyong balota. Syempre ho, maaari yan magamit doon sa vote buying, no? At vote selling nga ho. At talagang maaari ho kayong makasuhan dyan, no? Ayan ho, huwag nyo hong ipapakita yung mga nilalaman ng balota ninyo, no? Maliban na lamang dun sa mga mag-a-assist ho sa inyo. At huwag hong burahin yung anumang imprenta sa balota o maglagay ng anumang marka dito. So ang tanging lalagay nyo lamang po talaga yung mga pangalan ho ng inyong mga iboboto. At syempre ho, huwag nyo hong punitin o sirain yung balota, no? So bawal din ho yan. So syempre ho, no, bawal ho ang vote buying at vote selling sa araw na yan. Ayan ho, pag nandun na ho kayo sa inyong mga polling precinct, lumapit ho kayo doon sa ating election board at sabihin ng inyong pangalan, precinct at sequence number ayon sa listahan ng botante na nakapaskil sa mga presinto. At pangalawa ho, kunin nyo ho yung balota na ibibigay ng inyong election board or electoral board. Para ho sa ating mga 15 to 17 years old, ayan ho, isang SK ballot ho yung ibibigay sa inyo. Para naman ho sa ating mga 18 hanggang 30 years old na mga botante, dalawa ho ang kailangan ninyong fill upan, isang SK at isang barangay ballot ho, no? At yun naman ho para sa mga 31 years old pataas ay syempre ho, barangay ballot na lamang ho yung kailangan ninyong fill upan.
Eto, punan nyo ho yung balota sa pamamagitan ng pagsulat ng pangalan ng mga kandidatong nais ninyong iboto at gamitin nyo ho yung ballot secrecy folder na katulad nga ho nating pinag-uusapan kanina. So syempre ho, wala na ho katulad ng mga regular na election, hindi nyo na ho shade no? Iitiman yung mga bilog na nandun sa pangalan. Wala hong ganun ngayon. Kailangan nyo lamang hong isulat kung ano yung pangalan ng inyong mga iboboto. At pagkatapos ho nito, no, tupiin nyo ho yung balota sa pamamaraan na kung paano ito tinanggap at ibalik ho ito doon sa ating mga electoral board. At magpalagay ho kayo ng inyong thumb mark sa kaukulang espasyo sa ballot coupon. At syempre ho, ito ho, yung indelible ink, kailangan ho pa din yan sa kuko ng kanang hintuturo ho ninyo. No? Magpalagay ho kayo ng indelible ink na katunayan ng inyong pagboto. Eto, tandaan nyo ho, nasa harapan nyo ho dapat tatanggalin ng ating electoral board ang ballot coupon at ilalagay ang balota at ballot coupon sa mga nakatakdang lagayan sa ballot box. So dapat ho sa harapan nyo ho yan gagawin. Huwag nyo hong hayaan na iasa lamang ho dun sa kanila. No? Kailangan makita nyo ho talaga na yun ay nilagay ho doon sa tamang lalagyanan nga ho. Ito, sa inilabas naman na pahayag ng COMELEC nitong October 27, Huwebes, sinabi nito na sususpendihin nito ang proklamasyon ng mga kandidato may mga pending na petisyon sa COMELEC tulad ng mga sumusunod. Una ho, yung petition to deny due course or to cancel certificate of candidacy. Pangalawa ho, yung petition to declare a nuisance candidate. At pangatlo, yung petition for disqualification sa October 30, 2023 barangay at Sangguniang Kabataan elections. Ang mga presiding commissioner ng bawat COMELEC division o ang chairman ng COMELEC NBank ay otorisado na mag-issue ng order of suspension ng mga nasabing kandidato. Ang kopya ng order ay ibibigay sa mga election officers, barangay board of canvassers at sa mga kandidato. Ito, batay sa datos ng COMELEC, as of October 26, ang COMELEC ho ay nakapag-file na ng 196 na petition for disqualification dahil sa premature campaigning at 9 na petition for disqualification for illegal campaigning. So yan, ang dami ho niyan. Ang dami hong i-resolve talaga ho ng COMELEC. As of October 26 pa lamang ho ang datos na yan. Kaya ho, lumabas ho tayo at bumoto po tayo sa darating na barangay at Sangguniang Kabataang elections ngayong Lunes. At iboto ho natin yung mga taong karapat-dapat, no? Sa pagtingin ho natin, karapat-dapat talaga na mamuno sa ating mga komunidad. Sa pagbabalik ng Usaping Legal, sasagutin ko po ang inyong mga katanungang legal. Mag-text ng inyong tanong, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala.